Ito pa yung isang sinabi ni Inday Sara patungkol sa pinagre-resign siya ng mga congressman, mga gago eh. Tangina ninyo, nakakahiya kayo pag re-resign ninyo si Inday Sara, 32 million bumoto dyan, mga ulul kayo. Pinakamaraming botong nakuha. O ano masasabi ni Inday Sara dyan sa impeachment? Pasok. Hindi ako mag-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. Ma'am, ano po masasabi niyo sa performance ng... Diba? Hindi ako magre-resign. Bongbong, galingan mo. Galingan mo, gawin mo lahat. 4 na taon nyo na akong tinatrabaho, putya kulang pa. Hindi nyo pa ako napapatanggal, hindi nyo pa ako napapababa. Sa totoo lang, mga bossing, kung halimbawa si Inday Sara hindi manalo, ma-impeach diyan at hindi na siya maging hindi na siya maging makatakbo sa any position in the government, matutuwa pa yan. Simple man lang ang buhay ng mga Duterte. Sa totoo lang, hindi naman kailangan ng mga Duterte na nasa kapangyarihan sila. Hindi naman sila katulad ng mga Marcos na patay gutom sa kapangyarihan. Sila hindi. Pag si Inday in-impeach mo, wala mawawala sa kanya. Hindi nga yan tatakbo na presidente kahit number 1 siya noong 2022 eh. So wala siyang pakialam dyan sa pagiging presidente na yan. Ang hirap maging presidente. It is a thankless job. Pero in-embrace niya na yung yung kapalaran niya na talagang kailangan niyang maging presidente dahil yun ang gusto ng taong bayan. Kahit ayaw niya, gusto ng taong bayan, wala siyang magagawa. So, tanggalin mo si Inday Sara dyan o hindi, wala siyang pakialam. Kapag kasi Inday Sara hindi na pwedeng tumakbo bilang kawani ng gobyerno o kahit na saang posisyon, matutuwa pa yan, makaka-focus yan sa pamilya niya, makakanood na yan ng basketball ng anak niya, mayaman man yan sila, maayos man ang negosyo nila mag-asawa, mabubuhay naman ng normal at maayos ang mga yan, safe pa sa Davao, di ba? Kaya lang, gusto natin siya maging presidente, so go ahead. Kaya lang, kung talagang papayagan natin ang gobyerno na ito na manaig sa pagpapataob kay Inday Sara, mawawalan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng magaling, maayos na presidente na mahal ang mga Pilipino. Di ba? So kapag nawala si Inday Sara, sa tingin nyo ba, iiyak yan? Sa tingin nyo ba, katulad yan ni Bongbong Marcos na pag nawala sa kapangyarihan, puta guguho ang mundo? Hindi. Tatay Nick, dyan sa Canada, maraming salamat sa iyo, mabuhay ka. Imagine ninyo so ngayon, pag nawala si Inday, tayo mawawalan. Kaya wag tayong papayag na sinisiraan si Inday. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, ang social media gamitin ninyo para ipagtanggol si Inday. Kaliwat kanan ang propaganda laban kay Inday. Mag-comment kayo, pagmumurahin ninyo. Awayin ninyo sa social media yung mga hayop na yan. Gusto nilang alisin si Inday Sara sa atin para makapagnakaw sila ng malaya. Sabi ko nga sa inyo, yung si Pangulong Duterte ipinakulong nyo sa dahig. Kung di ba talaga kayo mga tanga eh. Kung talagang gusto nyong pahirapan si Pangulong Duterte, sana pinakulong nyo sa Pilipinas. Ang pangit ng kulungan dito sa atin. Sa Pilipinas, putang ina, bulok ang mga kulungan, ang babantot, ang init, magkakapigsa ka talaga. Ipinadala nyo sa dahig, ipinakulong nyo sa dahig. Kung di ba kayo mga gago, ang ganda-ganda ng kulungan sa hig. Akala nyo ba naghihirap si Pangulong Duterte doon? Akala nyo ba itong mga pamilya Duterte, talagang devastated sila na si Pangulong Duterte nandoon sa dahig? Tuwan-tuwa sila na nandoon. Bakit? Kasi si Pangulong Duterte, maayos ang kulungan, maayos ang pagkain, malamig, maayos ang kinalalagyan niya, nakatutok 24 oras yung mga doktor sa kanya. Hindi pa nakakapambabae. Kasi nung nasa labas si Pangulong Duterte, mayat-maya ng bababae. Ngayon, hindi siya makapambabae. Anytime na gusto nilang makita si Pangulo, pupunta lang sila ng dahig, makikita nila, everyday kasama nila si Pangulong Duterte. O kung wala si Pangulong Duterte sa dahig, nandito sa Pilipinas, alam mo ba nung wala na yan, hindi na yan presidente, sabi ni Mayor Baste, kapitbahay ko man yan si Pangulo, hindi nga ako umalis, may maganda akong bahay pero hindi ako umalis sa tabi niya. Nung hindi na siya presidente, akala ko magkakaroon na siya ng panahon sa amin. Mas lalo siya nawalan ng panahon sa amin, pumupunta ako sa bahay niya, aga-aga pa, wala na. Nasa labas na naman ang chichiks. Kaya gustong-gusto nila, mas safe si Pangulo doon. Mas gusto nila kasi nga doon, hindi siya mapapatay ng mga mamamatay tao sa gobyerno. Safe na safe siya doon. Anytime na kailangan nila, nandoon lang siya. Hello, kumusta? Tangina, wala kang chicks, no? May panahon sa kanila si Pangulong Duterte. Yung mga panahon na hindi na nakakausap si Pangulong Duterte dahil sobrang busy, 100% yung oras ni Pangulong Duterte pag magkakasama sila. Banding moment sila. Magastos lang, pupunta sila ng dahig. Pero imaginein mo naman, 'di ba? Ang sarap ng kwentuhan nyo doon, maayos yung kulong. Imaginein mo kung talagang gago tong mga nasa gobyerno, gusto nyong pahirapan si Pangulo, sana kinulong nyo sa Pilipinas. Yung sitwasyon ng kulungan sa Pilipinas, putsang ina, parang mas masahol pa sa bahay ng daga. Kung talagang gusto nyong pahirapan kung talagang gusto nyong pahirapan itong si Pangulong Duterte, kinulong nyo sana dito. Wala kasi kayong maikaso sa kanya eh. Kaya akala nyo ba yung mga gago mga vlogger na, tatay nyo nasa hig, tatay nyo karton, gago, ang sarap ng buhay niya doon. Tanga, ang lamig doon. Sarili lang niya yung kwarto niya, may sarili siyang CR, wala siyang cashier. Alam nyo ba doon sa hig, paglabas mo ng kwarto ni Pangulong Duterte, may tennis court, may basketball court.
Ang ganda ng sitwasyon ni Pangulo doon, mga bobo. Kala nyo nahihirapan si Pangulo doon. Hindi lang siya makalabas. Pero maayos ang kalagayan niya doon, mga tanga. Wala lang siyang yaya, 24 oras. Pero maayos ang lagay ni Pangulo doon. Mabango yung ano niya, yung kanyang kulungan. Marami siyang nakakausap doon. Yung kama ni PRRD, mas malambot pa sa kama nyo, mga ulol kayo. Oh, Defense team sa ongoing impeachment trial. Yes. Lagi ako nagpapasalamat sa legal team, sa defense team, at sa mga kababayan natin sa suporta nila sa akin at syempre sa tulong nila sa akin at patuloy nila na pagtitiwala sa Office of the Vice President. Personally, ma'am, kumusta na po kayo? Oh, okay lang ako, ma'am. Masakit lang yung paa ko sa pagtayo ng 2 oras. Thank you for being here. Yes, masaya ako na nakasama ko ang ating mga kababayan dito sa London at sa iba't ibang lugar galing sa United Kingdom. At masaya din ako na nakausap ko sila at nalaman ko kung ano yung mga problema bilang isang overseas Filipino dito sa United Kingdom. At syempre, nagpapasalamat ako sa panahon na napaabot ko sa kanila yung mensahe ko para sa mga kababayan natin. ay salamat Ma'am, na magre-resign po kayo. Salamat kay Marlot. Oo, kay Marlot dyan sa sa may Amerika, mabuhay ka. Sana mas madami ka pang blessing na ma-receive sa buhay mo. God bless you. Your reaction po on this? Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. You have publicly declared, ma'am, that you will run for president sa Saklap, no? Yung banat ka ng banat, tapos nakikita mo yung binabanatan mo, hindi man nai-stress. Nakikita mo yung binabanatan mo, ang ganda pa din, presko pa din. Samantalang si Claire Castro, putang ina niyan, mukha ng Sahara Desert sa katuyuan. Kailangan pa mag-makeup ng makapal. Ito si Inday Sara, lang yan? Polusyon lang yan. Alam niyo ba makeup ni Inday Sara, polusyon lang? Natural yan, mga boss. Kukuha lang ng maruming hangin yan, gaganon niya sa mukha niya. Ganyan na yung kaganda. Samantalang ito si Luistro, putang ina yung palitada niya, ang kapal. Oo, akala mo nagpapalitada ng dingding eh. Sa sobrang kakapal ng makeup. Tapos si Inday Sara, simple lang, barber's cut. Walang highlight yan. Ayan lang, maiklim buhok, pak. Oo, polusyon. Presko. Ay, gumagastos pa kayo. Si Risa Ontiveros daw sa Senado, may sumusunod daw na makeup artist. Samantalang si Inday, simple, sinisiraan ng lahat. Binabatikos, mayat-maya, kaliwat kanan. Pucha, ganito pa rin. Buhay na buhay pa rin. Di ba, Putragis, Lebron, Reblon? Di ba, simple lang ang makeup ni Inday. Sabi ko kasi makeup ni Inday, polusyon. Ganyan pa rin kaganda, lalo na pag nag-makeup ng matino yan. Make-upan mo ng mga mamahaling makeup yan. Punta ka sa Sephora. Tapos bumili ka ng mga makeup doon, mga MAC. Di ba, mga Max Factor, mga ganyan. O hindi ba, di lalo na, baka mahimatay sila. Ganyan pa lang si Inday Sara, chill-chill lang. 2028 and Senator Robin Padilla said that he is willing to run as VP. Your reaction to this move? Sa ngayon, pinaprioritize namin yung trabaho namin sa Office of the Vice President at yung defense sa impeachment trial. Kahit pa man na sinabi ko na tatakbo ako sa 2028 elections, lahat yon. Ayan, ano sabi ni Inday? Bongbong, galingan mo pa? Kayong mga congressman, mas galingan nyo pa. Galingan nyo pa, kailangan nyo pa ng husay para mapabagsak ako. Hindi nyo mapapabagsak nyo si Inday Sara kapag kayo eroplano niya, pinasabog nyo, ganun. Pero kung ganyan-ganyan lang, wala nang nanonood sa mainstream media. Pag may nanood man sa mainstream media, puro mura. Punta ka sa mga mainstream media post, tas puro sinisiraan mga Duterte. Tinan nyo, punong-puno ng mura doon. Pag kinlik mo yung mga tao na nagmumura sa kanila, puros mga totoong tao yun. May mga Facebook talaga na hindi katulad ng mga basher natin. Diyos ko, pag kinlik mo, lilima kaibigan. Iba-iba pa yung mga pangalan.